piling ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay nialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gunitain natin ang mga magulang ng mahal na ina, sina San Joaquin at Santa Ana. Hilingin natin ang panalangin nila at ang halimbawa nila upang tayo maging marapat. Halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa atin, mga OFW. Magdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging mga magulang ng mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan, at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Malaunang nalibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa ring buhay ang kanilang pangalan. Matatanyag sa mga bansa ang kanilang katalinuhan at patuloy silang pararangalan ng buong sambayanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikaw pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan.
Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga papahiya. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak na samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa mga nakababata, takot po ba kayong tumanda? Sa mga matatanda naman, kamusta na po ang inyong kalagayan? Masaya po ba kayo na namumuti na ang buhok ninyo? May mga wrinkles na kayo? At humihina na kayo? Aminin man po natin o sa hindi, obvious naman na ang mundo na ating ginagalawan ay may negatibong pananaw hinggil sa aging o pagtanda. Kaya nga, makita lang nating pumuputi ang mga buhok natin, kagad-agad ay nagtitina na. Kaya nga may mga produkto na pinapahid at iniinom na anti-aging daw. Kaya nga may mga prosesong medikal na nagpapanat ng mukha, naglalagay ng buhok, at nagtatanggal ng mga saging na part o laman sa katawan. At kaya nga nauso ngayon ng stem cell treatment, lalo na sa mga mayayaman, na nagsasabing nagpapanumbalik daw ng buhay o ng sigla ng mga damaged ng selula sa ating katawan. Hindi ko naman po sinasabing masama ang lahat ng ito. Ang sa akin lang ay hindi dapat tingnan ang aging o pagtanda ni negatibo. Besides, hindi po natin matatakasan ng katotohanan ito. Ano man ang gawin natin, siguro naman may mga kilala kayong napaka-partikular sa pagpapaganda, pagpapagwapo, at ginagamit ang siyensya para dito. Ang hindi naman na itatago ang pagtanda, di ba? Paglipas ng mga panahon, makikita mo ang bakas pa rin ng pagtanda. Kaya ito'y katotohanan din natin matatalikuran. Therefore, harapin natin nang walang kalungkutan, kundi nang mayroon pang kaligayahan. Ito po ang pinag-uusapan natin ngayon sapagkat ngayon po inaalala natin ang mga magulang ng ating mahal na ina, sina San Joaquin at Santa Ana, and therefore mga lolo't lola ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa tuwing sasapit ang date na ito, ay pinagdiriwang din natin o pinaparangalan din natin, lalong-lalo na sa darating na linggo, ang mga lolo at lola kasama na mga matatanda sa ating lipunan. Now, hindi po ito gagawin siyempre ng simbahan kung negatibo ang pagtingin niya sa aging o pagtanda. Certainly, hindi. Certainly, Church sees aging as a blessing. It is not something to be avoided. It is not something that we should fear, but instead something that we must celebrate.
Dito po siguro natin maikukonekta yung ebanghelyo natin para sa araw na ito na maire-relate din natin sa mga matatanda sapagkat dito yung sinasabi na mapalad ang mga mata na nakakakita at ang mga nakakarinig ng mga tenga. Certainly, isa sa mga ibig sabihin nito ay yung pagtingin natin sa isang bagay ng may pananampalataya. Sapagkat kung titingnan nga po natin at pakikinggan natin ang isang bagay ng may pananampalataya, meron tayong makikita na hindi nakikita ng taong hindi tumitingin at hindi nakikinig ng may pananampalataya. Halimbawa po, ang issue ng pagtanda. Kapag ito'y tinignan natin at pinakinggan natin yung mga concerns ng mga nakatatanda, nang walang pananampalataya, ang tangi nating makikita ay mga negatibo. Pagkakasakit, panghihina, pagkakakulubot ng mukha, pagputi ng mga buhok. Pero kapag tinignan natin at pinakinggan natin ang katotohanan ito ng may pananampalataya, doon tayo makakakita ng maraming biyaya. Halimbawa po, sa diwa ng pananampalataya, pwede nating makita ang pagtanda bilang pagpapala ng Diyos na sa atin ay lumikha. Sapagkat obviously, buhay pa po kayo. Alive and kicking pa, sabi nga nila. Kaya yung mga wrinkles na meron kayo, yung mga puting buhok na meron kayo, ay po pwede nating sabihin mga bakas na mga problema, pagsubok, mga difficult moments and experiences ninyo na napagtagumpayan ninyo sa tulong ng Diyos. O di ba't may paborito kayong expression ng mga nakatatanda para sa amin ng mga nakababata, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Na hindi po nyo alam kung sa pagpunta namin, makababalik pa kami. Which means, kung maranasan kaya namin yung naranasan ninyo, makasurvive din po kaya kami, may matutunan din po kaya kami, mas maging matatag din po kaya kami tulad ninyo. Kayo nandyan Kaya yung inyong pagtanda ay parang kumbaga sa pulis ay tsapa na nakapagpapatunay ng marami nyo ng mga pagsubok na napagdaanan sa inyong buhay. Pero sa tulong ng Diyos, napagtagumpayan ninyo, nalampasan ninyo. Kaya't ang pagtanda ay biyaya, pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa inyo. Siya na nagsabing, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaugnay ng mga karanasang ito ay yung mga natutunan nyo dahil dyan. Kaya nga, sa inyong pagtanda, alam nyo na ang mga dapat nyong i-prioridad sa buhay. Nagzi-zero in na kayo sa mga bagay at tao na tunay na mahalaga sa buhay. Hindi na kayo materialoso, I suppose. Hindi na kayo sumasama, nakikipagkaibigan kung kani-kanino. Hindi na kayo pleaser ng kahit sino. Hindi na mahalaga sa inyo ang opinyon ng mga tao. Basta tama at mabuti yung ginagawa ninyo. Wala na rin kayong ganang makipag-away, I suppose. Kaya nga, di ba, para sa mga ito, meron kayong paboritong expression, matanda na ako, matatanda na tayo. Iwaksin na natin ang mga ito, tigilan natin ang mga ito. Kumbaga, yung mga natitirang lakas sa buhay niyo ay gusto nyo ituon na lamang sa mga bagay, lalong-lalo na sa mga taong relasyon na tunay na mahalaga sa buhay. At yan po, na natutunan ninyo, ay pwede nyo ring i-share sa iba, sa mga kabataan, sapagkat yan po ay mga katotohanan na hindi na po natin pang dapat na maranasan para lamang aming matutunan. Ngayon pa lang, pwede nyong ituro na sa amin yan, sa inyong mga payo, sa inyong mga karanasan. At wala pong ibang pinaka-authority na makapagsasabi niyan, makapagtuturo niyan, kundi kayo na nakaranas na ng lahat ng yan. Now, syempre po, naunawaan ko, nakasama sa pagtanda yung panghihina, pagkakasakit. Definitely, mahirap ang mga ito, pero kasama sa pagtanda. And therefore, dapat i-take din natin hindi negatibo, kundi bilang positibo. Kasi, pwede nating tularan yung sinabi ni San Pablo na nagdasal sa Panginoon upang kanyang thorn in the flesh na tinatawag ay alisin sa kanya ang kanyang paghihirap, ang kanyang panghihina o ang bumabalakid sa kanya sa magandang sistema sana ng katawan niya, pero hindi inalis ng Panginoon, kundi ang binigay sa kanya ay ang kalakasan na kailangan niya. Kaya ang sabi ng Apostol San Pablo, kung kailan siya mahina, doon naman siya malakas. Sa ating pagtanda, pwede natin gayahin yon na kahit yung panghihina at pagkakasakit natin ay maging okasyon para mas ma-appreciate, maramdaman at mas mapatunayan natin ang pagmamahal at kapangyarihan ng ating Panginoon. At nang sa gayon,
sa kabila rin naman ng ating paghihirap, ay mapapurihan pa rin natin ang Panginoon. No wonder si San Pablo rin mismo ang nagsabi sa 1 Thessalonians 5:18 that in everything give thanks. Sa lahat ng pagkakataon, kahit sa pagtanda, pasalamatan pa rin ang Panginoon sapagkat kahit sa pagkakataon ng pagtanda, pwede pa rin nating mapatunayan ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Actually, mas lalo nga pa nating mapapatunayan sa mga pagkakataon. Ito dahil makikita naman po natin sa banal na kasulatan na kung kailan natin mas kailangan ng Diyos, ang kanyang biyaya ay mas nakikita nating umaagos. Kaya sana sa mga nakatatanda at sa atin, sa ating pagtanda, ano man ang mga maranasan nating mga problema, tingnan natin ang pagtanda bilang isang biyaya. Ang sikreto dito ay tingnan natin ito sa lente ng pananampalataya. Sa lente ng pananampalataya natin sa Diyos, na sa bawat yugto ng ating buhay ay hindi tayo iwan, lalo na sa oras, sa yugto ng ating buhay na mas lalo natin siyang kailangan. Maliwanag po ang sabi ng ating Panginoon sa Isaiah 46:4, "Ako ang iyong Diyos. Iingatan kita hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa pagputi ng mga buhok mo. Ako ang may likha sa iyo. Kaya tungkulin ko na iligtas at tulungan ka." Sa Diyos po nanggaling yan. Siguradong patutunayan yan. Huwag po tayong matakot at tumanda. Matakot tayo at tumanda tayo na hindi natin nakakasama o hindi natin mararamdaman ang pagkapala ng buong may kapal. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Ako'y matutulungan niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Dahil aware siya sa pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Umikit tayo, Panginoon, dinggin mo ang aming mga kahilingan at kami tulungan mo upang maging positibo, maging pagpapala, maging biyaya ang tingin namin sa pagtanda. Naharapin namin ito, hindi nang may kalungkutan, kundi nang may kaligayahan at malalim na pag-asa na anuman ang aming maranasan na hindi mo po kami pababayaan. Kaya't anuman ang problemang dala ng pagtanda, alam namin na mas may ibibigay kang grasya sa amin upang hindi lang malampasan ito, kundi upang makita namin ito bilang okasyon upang mas maramdaman namin ang aming Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Dapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatandaan mo. Hindi mauubos ang kanyang biyaya habang nabubuhay tayo, may pagkapala. May mangyayaring maganda. Hindi necessarily magiging perfect ang buhay natin na walang problema, kundi makararamdaman lagi natin ang pagkapala niya. Ngayon pa ba na ikaw ay tumanda, na ang lahat ay naibigay mo halos sa iba, lalo na sa iyong pamilya? Ngayon pa ba na mas kailangan mo na mag-aalaga sa iyo? Ngayon ka pa ba pabayaan ng Panginoon? Siguradong hindi mangyayari. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at talak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kaniyang lahi, kami paging tapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong sa Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang pinagdarasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Joaquin, Santa Ana, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ihagya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hindi ka rin masisiyahan kung walang pagmamahal, kaakibat ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayamanang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Langit, kayamanang di maliit, ligaya, tuwang walang kahuliling, sining na di makatkat sa isip, sa mundo'y di makamit ang gintong pagmamahal, kayamanan ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayamanang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hiniling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa Espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo sa pagpadala niyo rin po ng tulong sa our GCash and Bank account na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba, sa ibang mga simbahan, sa ibang mga parokya at sa simbahan sa kabuuan. Marami pong salamat sa inyo. Ang Panginoon na po, lagi kong dasal, lagi naming dasal, ang siyang bahala na sana sa inyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sana mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitabis, pagsintang sa kalinis, sa iyo ang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig